ang matinding pagsasanay ni Arthur Lewain na pinatay lang naman siya ng paulit-ulit. At nasa ibang level din talaga ang mga Ashura mga lods dahil mayroong ibang klase ng mana na siyang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang buong universe at nagagamit nila ang kapangyarihang ito upang ihiwalay ang kanilang kaluluwa at kontrolin ng oras para mas lalong lumakas. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkaroon nga ng flashback itong si Arthur. Kung saan sinabi niya na noon sa institusyon, sa nakaraan niyang buhay, sumasailalim sila ng 8 hours of combat training at susundan naman ito ng 10 hours of meditation para sa kanilang key center. Hindi niya may tatanggi na may kakulangan sa kanilang pagsasanay. Ngunit ang nag-iisang kapaki-pakinabang na impormasyong itinuro sa kanila ng mga instructor ay ang mga weak vital points sa mga bahagi ng katawan. Mga teknik na pawang marahas na paraan na nagdudulot ng matinding pinsala. Nakita ni Gray na nagkaroon ng dugo ang kanyang kamay galing sa kanyang bibig. Kung kaya't napaklench na lamang siya at sinabing gayon pa man, sa kabila ng lahat ng ito, sinusunod pa rin niya ang bawat utos ng kanyang instructor at dinadaluhan niya ang lahat ng pagsasanay. Kaya bago nabuo ang kanyang key center, dumaan muna siya ng matinding pagkatalo at pagkabigo against sa kanyang mga kaklase. Kaya nakakatawa daw isipin kung papaano ang mga laala niya sa nakaraan ay muling nagbabalik kapag nalalagay siya sa parehong sitwasyon. Kung saan ipinakitang naglalaban na nga itong si Arthur at Cordray mga lods sa isang patag na lugar at makikitang naka full defense ang ating bida. Ngunit isang sipa lang ni Cordray sa binti ni Arthur, out of balance kaagad siya. Bagsak si Arthur na talagang napaaray dahil kanina pa pala siyang bugbog sarado at puno na ng pasa ang kanyang katawan. Ngunit ang hindi inaasahan ng ating bida ay ang pagsulpot ni Cordray sa itaas upang magpabagsak ng napakalakas na suntok na talagang rektang pinatama kay Arthur kahit nakahiga pa siya. At buti na lang nakapag-cover pa ang ating bida. Nagawa pa niyang makagalaw para ipatama ang atake sa kanyang shoulder. Subalit hindi nga lang maganda ang naging resulta. Dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Cordray, na-dislocate tuloy ang balikat niya kaya todo sigaw si Arthur sa sobrang sakit. Pinilit pa rin ni Arthur ang sarili kung kaya't gumapang siya at muling tumayo kahit nahihirapan. At heto na naman si Cordray mga lods, balik sa kanyang pamatay na sipa kung saan parang papel na lamang si Arthur na nalupaypay kaya napasigaw ang ating bida na tama na. Biglang bumalik si Arthur sa lawa na sagana sa ether. At makikita natin dito mga lods na wala nang pasa si Arthur. Ngunit ang sakit at takot na nararamdaman ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Kaya kinapos siya sa paghinga hanggang sa nasuka si Arthur. At si Cordray naman ay kalmado lang na nakatayo habang minamasdan ng ating bida. Patuloy pa rin humihingal si Arthur matapos masuka. Ngunit sinabi niyang kaya pa niyang magpatuloy. Kaya napasabi na lamang si Cordray kay Wensam na hindi niya akalaing ang batang tao na ito ay may kahanga-hanga palang willpower. At tinanong niya kung ilang oras na ang lumipas. Sagot ni Wensam na nasa 5 minuto dito. Kaya na-realize ni Cordray na mga 1 oras lang pala sila doon. Pinagsabihan ni Wensam si Arthur na kapag pipiliin itong lumabas sa Soul Realm, mas marami silang oras na masasayang sa pagtitraining. Dahil kahit pinapabagal nila ang oras, hindi pa rin ito magiging handa sa digmaan kung lagi itong aalis kada minuto. Nasagot naman ni Arthur, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang kaibigan mo na lagi daw siyang pinapatay kada minuto. Sinabi ni Cordray na ginagawa lang niya kung ano ang dapat i-handle ni Arthur. Dahil kahit ang mga batang Ashura na hindi laging namamatay ng kasing dalas ni Arthur ay nahihirapan pa rin tiisin ng matinding sakit. Ngunit si Arthur ay mahusay nitong kinakaya ang pakiramdam ng kamatayan. Kaya napatugon na lamang ang ating bida. Wow, napakaganda ng papuri mo. Kaagad lumusob sa lawa si Cordray para ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay na makikitang sabay ipinikit ang kanilang mga mata upang pumunta sa Soul Realm para muling maglalaban at maya-maya bubog sarado na naman ang inabot ng ating bida. At mas malala pa ang sinapit niya dahil hindi lang pasa at blakay ang tinamo ni Arthur kundi napa-letter S pa ang braso niya sa tindi ng pagkabali. Sinabi ni Arthur na mahigit 1 linggo na mula nung nagsimula ang torture training na ito. Mayroon siyang nalaman sa lugar ng exclusive training grounds ni Lord Endrat. Nung ipinaliwanag sa kanya ni Wensam na siya ay lalaban kay Cordray habang siya ay nasa kanyang soul state, sobra siyang nagpapasalamat sa Aether Orb.
Dahil ang sakit na kanyang nararamdaman habang siya ay namamatay ay talagang nababawasan. Kaya napaisip tuloy siya kung gaano kaya kasakit na maranasan ito sa tunay na buhay. Kung bibilangin niya ang oras na ginugol niya sa pisikal na mundo, sa pagkain, pagtulog at pagpapahinga matapos mamatay ng paulit-ulit sa Soul Realm, lumalabas na ilang buwan na siyang nagsasanay sa damuhang ito. Dagdag pa ni Arthur na nung unang beses siyang pumasok sa Soul Realm para magsanay, napatay kaagad siya ni Cordray gamit ang elbow at hindi man lang siya nakapag-react. Umaatake naman si Cordray gamit ang parehong pattern. Ngunit kahit lumipas na ang ilang linggo, halos puro ilag lang ang nagagawa niya. Kaya sinabihan ni Cordray si Arthur na magtiwala lang sa kanyang katawan hanggang sa makakaya daw nito. Dahil hindi daw ito bibiguin ng kanyang sariling katawan. Nakakahiya mga aminin ngunit sobrang layo daw ng lakas niya kumpara kay Arthur. Kaya ang ating bida ay bumalik na naman na parang nagising lang galing sa masamang panaginip matapos ang matinding pagkamatay na sinapit niya kay Cordray. Pagkatapos, ipinakita na may naiilaga na si Arthur sa mga atake ni Cordray. Ngunit kahit naiilaga niya ang pinpoint ng atake, may dumadaples pa ring aura na tumatama sa kanyang mukha. Mabilis na sinundan ni Cordray ng lead kick attack, kaya napadash pa atras ang ating bida. Ngunit dumaples pa rin ang sipang pinakawalan ni Cordray kung kaya't nabali pa rin ang binti ni Arthur. Pangiting sinabi ni Cordray na nakakasabay na daw itong si Arthur at masaya siyang makita na nakakayanan na ng katawan nito ang mga sakit na nararamdaman. Kaya mabilis na pinuntirya ni Cordray ang lower body ni Arthur habang ngumingiti at namadali namang umilag ang ating bida. Ngunit ang hindi niya alam, may kasunod palang round kick attack na naghihintay lang sa kanya sa moment na iiwas siya. Sapul ang mukha ni Arthur at knockout na naman ang ating bida. Na makikita natin dito mga lods na hindi lang siya kinakapos sa paghinga kundi may bukol pa sa mukha, bali at iba pa. Lumapit si Cordray at minasdan ang bugbog sarado na si Arthur Lewain at sinabing magaling daw ang ginawa ni Arthur dahil nagawa nitong makaligtas sa kamatayan this time. Kaya si Arthur ay napa middle finger na lamang. Sinabi ni Cordray na magpahinga na lang muna si Arthur hanggang sa maghilom ang mga sugat nito. At maya-maya nga, ipinakitang mabilis lang naghila mga sugat ni Arthur lalo na sa mukha, pati ang mga butong nabali sa kanyang binti. Tumayo kaagad ang ating bida at sinabi ni Cordray na magpahinga muna sila saglit. Ngunit wika ni Arthur na anong ibig sabihin ni Cordray. Hindi pa naman sapat ang natututunan niya. Napashake-shake sa ulo si Cordray at sinabing hindi pwede. Dahil ang kakayahan daw ni Arthur na maunawaan ang mga bagay sobrang nakakatakot. Dahil sa katigasan ng ulo at natatakot siya na baka hindi mamalaya ni Arthur na pwede siyang bumigay kung magpapatuloy sila sa kasalukuyang bilis. Naguguluhan pa rin ang ating bida kung bakit kailangan pa nila magpahinga. Dahil ang alam niya, hindi siya pinapayagang mamatay gamit ang Aether Orb sa loob ng realm. At saka ang kanyang soul state ay sobrang bilis lang mag-generate. As long as hindi ka agad siya papatay ni Cordray, magiging okay lang talaga siya. Sinabi ni Cordray na hindi naman damage ng katawan ang tinutukoy niya. Ang pinag-uusapan nila dito ay ang damage na tinatanggap ni Arthur sa isipan. Paliwanag ni Cordray na nakaka-experience si Arthur ng constant death at ang kamatayan ay hindi na ang katapusan, kundi ang panimulang hakbang ng kakaibang paghihirap na kahit ang mga Ashura ay nanginginig sa takot na harapin nito. At yan ang klase ng trauma na nagsisimulang pumigil sa paghubog ng isang mandirigma. Dahil kung antas lang ng sakit ang pinag-uusapan, kapag nasobrahan, kusang kikilos ang katawan para iligtas ang sarili kahit gusto pa nitong lumaban o hindi na. Kaya sapat lang ng sakit ang kailangan nila at sapat na ito upang magamit nila bilang sandata at panangga. Tumayo si Arthur at sinabi kay Cordray na sa totoo lang, okay lang talaga siya. Ngunit si Cordray mga lods ay biglang nawala sa harapan ni Arthur at bumagsak ang napakatinding aura na talagang hindi inaasahan ng ating bida. Habang si Cordray mga lods ay parang mangangain na sa sobrang galit at napunta ito sa distansya mula kay Arthur. Ngunit ang aura na pinakawalan nito ay umuusok sa sobrang tindi at sa isang iglap lang nagdash si Cordray na parang kasing bilis ng flicker at isang matinding suntok ang pinakawalan nito na talagang tumagos sa katawan ni Arthur. Tigas kasi ng ulo eh. Gusto talagang makatikim ng nakakatraumang sakit. Literal na one punch man tuloy siya. Hinawakan ni Arthur ang braso ni Cordray at sinabi sa sarili na nanginginig siya.
Pero hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa sugat na tinamo niya sa dibdib o baka sa pananabik dahil magsasanay siya sa napakahusay na instructor o sa digmaang lahat sila ay kailangan maganda. Ngunit pakiramdam niya, naghalos sa tatlo ang nararamdaman niya ngayon. Pagkatapos lumipas ang ilang buwang training, ipinaramdam na ni Cordray ang kanyang killing intent na aura habang nagsasanay at gumagamit na rin ito ng sandata. Kaya habang minamasdan ni Arthur si Cordray ay napasabi na lamang siyang isa talagang halimaw ang Ashura na to. Na makikitang hindi lang ang aura nito ang mapanghama kundi ang kanyang mukha at ang apat niyang mata na sobrang nakakakilabot na napasabing, "Handa ka na ba, Arthur? Aatake na ako." Napamura ang ating bida at mabilis na inunahan si Cordray gamit ang kanyang Dawn's Ballad. Ngunit easy lang itong sinalag ni Cordray gamit ang sipa at iniwanan kaagad si Arthur ng kaunting slice sa tagiliran. Sinabi ni Arthur na lampas na isang buwan siyang nagsasanay kung pagbabasihan ng outside world. Ngunit sa loob ng Solar Realm, lumipas na ang isang taon. Mabilis na umatake ang ating bida, ngunit mabilis rin itong nailagan ni Cordray at napasabing humusay na daw ang mga galaw ni Arthur kahit naka-activate ang kanyang mana suppression. Sabay unleash ng matinding atake na kaagad namang nasalag ng ating bida gamit ang kanyang espada. Napaiskid si Arthur nang ito ay tumalsik sa atake ni Cordray. At makikitang nanginginig na nga yung kamay niya at ang lalim na ng hinihinga niya. Ngunit pinilit pa rin niyang sumugod kahit nanginginig na ang kanyang buong katawan hanggang sa nabitawan ni Arthur ang kanyang espada. Napaupo ang ating bida habang kinakapos sa paghinga. At makikita natin dito mga lords, si Cordray na patuloy pa rin nagpapalabas sa kanyang mapanghamak na aura na napasabing hindi na rin masama. Kung kaya't itinigil na lamang niya ang pagre-release ng nakakakilabot niyang aura. Humiga na talaga si Arthur sa sobrang pagod at napatanong kung gaano siya katagal nakasurvive sa King's Force this time. Nasagot naman ni Cordray na nag-improve na daw itong si Arthur, ngunit napawi ka ang ating bida na hindi pa rin sapat ang ginawa niya. Kaya sinabi ni Cordray na huwag na lamang isipin ni Arthur ang segundong haba at magsisimula ulit sila. Ngunit this time, hindi sila muna gagamit ng weapon. Dagdag pa ni Cordray na alam niyang mas komportable si Arthur sa sword fighting at gusto niyang sabihin na ang Dawn's Ballad ay napakagandang partner para kay Arthur. Ngunit bilang isang mage, ang hand-to-hand combat ay ang pinaka-versatile at adaptive lalo na sa pakikipaglaban. At para sa kapakanan ng digmaan, gusto niyang hubugin ang buto ni Arthur at i-develop ang muscles nito. Sanayin ang isipan hanggang sa malampasan ng limitasyon. Para kung magkaganon, magiging isang mandirigma si Arthur na hindi lang kayang protektahan ng kontinente, kundi pati ang mga minamahal nito sa buhay. Mayroon na itong hindi matatawarang training sa melee combat, ngunit ang fighting style daw ni Arthur ay suited lang para lamang sa mga isahang kalaban. At since ang Ashura ay hindi pinahihintulutang sumali sa digmaang ito, ang kanilang descendants na mixed blood ang pwede nilang magiging pinakamalakas nilang sandata. Kaya gusto niyang aasahan ni Arthur na ilalagay nito ang sarili sa isang sitwasyon kung saan napapalibutan nito ng napakaraming kalaban na may dugong Ashura. Kaya ang paghihigpit ni Arthur sa paggamit ng mana ay makakatulong ito upang matutunan ang eksaktong paggamit ng mana. Dahil pagdating sa pisikal na labanan, ang eksaktong paggamit ng mana ang magiging pinaka-epektibo at pinakamahusay na paraan para ubusin ng mga kalaban. Kung kaya't napa-understand nga itong si Arthur at ihinanda kaagad ang sarili. Umabante si Cordray habang umaapo ang kanyang mana at sinabing ang unang lesson na itinuro niya kay Arthur ay paano panatilihing ligtas ang sarili. At ang pangalawa, paano lumaban at umiwas ng sobrang bilis. Kaya ang sunod na lesson nila ay pakikipaglaban sa ilalim ng napakatinding pressure. Ang pakikipaglaban sa ilalim ng kanyang King's Force o ang killing intent ay nagpapataas ng tolerance kay Arthur nitong nakalipas na buwan. Ngunit ngayon, ang pangatlong lesson ay pagtutuunan ni Arthur ang kanyang field vision. Kailangan itong lawakin ng matinding focus. Kung saan kaagad ngang umatake itong si Arthur mga lods, ngunit parang hangin lang na napunta si Cordray sa likod ni Arthur. Mabilis na nag-spin ang ating bida para humarap kay Cordray at binanatan niya agad ng mga sunod-sunod na suntok. Kaya si Cordray ay todo salag sa mga atake at napasabi na lamang siyang gusto niyang sabihin. Sobrang galing na mga suntok na ginagawa ngayon ni Arthur. At napatanong siya habang umiiwas na ano sa tingin ni Arthur, gaano kaya karaming lakas ang kanyang nagagamit sa pagpapakawalan ng ganun kalakas na atake.
At napatanong siya kung kaya ba nitong gawin ng 2 araw o 3 ng magkakasunod. Dahil napakahalaga ang tamang pagtitipid ng mana sa mga mahahalagang laban. Ngunit ganun rin sa katawan, since ang mana ay tulad rin ng espada, isang tool na ikaw dapat ang nagkokontrol. At ang katawan naman ay ang sentro ng lahat ng kasangkapan upang mahubog ang tunay na mandirigma. Nagawang mahawakan ni Cordry ang kamay ni Arthur, kung kaya't tinwist niya ang katawan nito upang magpakawala ng matinding atake sa likod, at sinabihan niya pa si Arthur na pinapahintulutan niyang depensahan ng katawan gamit ang mana. Na para bang hinintay niya munang i-release ni Arthur ang sariling mana upang makapagdepensa bago niya pakawalan ang matinding kapangyarihan na talagang tumagos sa katawan ng ating bida. Balik si Arthur sa lawa at mukhang na-realize niyang sobrang hina pa talaga niya compare sa kapangyarihan ni Cordray. At may napansin si Cordray sa gilid, kaya sinabi niyang, nandito ka na pala. Isang kalbong bata na nagbigay ng galang kay Cordray na parang estudyante niya ang batang Ashura na to. Humingi ng tawad ang batang Ashura sa kanyang master dahil medyo late siyang dumating, at si Arthur naman ay napatanong kay Cordray kung sino ang batang ito. Kung kaya't sinabi ni Cordray na gusto niyang ipakilala kay Arthur si Tassie, ang kanyang magiging sparring partner. Parang nagulat nga itong si Tassie kung bakit mayroon siyang kapartner, dahil akala niya pinatawag siya dito para mabigyan ng individual training kay Master Cordray. Kung kaya't walang paligoy-ligoy na sinabi ni Cordray na magti-training si Tassie habang nakikipag-sparring kay Arthur, kaya simulan na nila ngayon din. Ngunit napatanong si Tassie kung ano ang makukuha niya sa pakikipag-sparring sa isang mababang nilalang. Seryosong sinabi ni Cordray na si Arthur ay nakatanggap rin ng special training mula sa kanya, kagaya ni Tassie. Ngayon, binigyan na si Tassie ng pagkakataong makapag-training sa Aether Orb, ngunit nagre-reklamo pa rin. Napashake-shake sa ulo si Tassie at hindi daw siya nagre-reklamo. Paliwanag niya na naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Arthur na makatanggap ng isang special training, at sinayang lang ng kanyang master ang oras sa isang mababang nilalang at hamak na tao. Lalo na't maraming mga estudyante na nagmula sa angkan ng Thyestes ang naghihintay ng mentorship kay Master Cordray. Pikit na napabuntong hininga si Cordray at ipinaliwanag niya kay Arthur na bagamat magkaiba ang paraan ng bawat kasapi ng Pantheon race sa paggamit ng Force type mana, si Tassie ay nagtitraining ng special arts of Thyestes clan sa pamamagitan ng pag-uunawa kung saan inilalagay ng kalaban ang bigat at momentum ng kanilang katawan. Nagagawa nilang itugma ang kanilang mga galaw upang mapakinabangan nilang maigi ang kanilang sariling lakas. Sa ganitong paraan, kaunting puwersa lamang ang kailangan upang salagin ang kanilang mga atake, at naiipon nila ang kanilang lakas sa moment kapag sila naman ang aatake. Sinabi ni Cordray na ipinakita niya na kay Arthur ang mga kaunting bahagi nito, ngunit gusto niyang sanayin ito ni Arthur sa pamamagitan ng pakikipaglaban niya kay Tassie. Kaya sinabihan ni Cordray si Tassie na pinahihintulutan niya itong gamitin ng buong lakas laban kay Arthur, at huwag itong mag-alala patungkol sa fatal injuries o kahit mamatay man si Arthur. At si Arthur naman ay hindi pwedeng gumamit ng kahit anong mana. Ang gagawin lang nito ay pasimpleng salagin at itaboy ang mga atake. Ang pinahihintulutan lang niyang offensive na gagawin ni Arthur ay ang paghagis sa kanyang kalaban. Kaya si Tassie ay napareklamo na naman dahil parang baliktad ata. Dapat siya ang bibigyan ng restriction dahil siya ang mas malakas instead ng isang tao na to. Kung kaya't sinabi ni Cordray na parang napapagod na ata siya sa kakaangal ni Tassie, at tinanong niya kung pinagdududahan ba siya. Nasagot naman ni Tassie na of course not, master. Pagkatapos ipinakita na nga dito ang matinding baka ni Tassie at Arthur, kung saan sobrang bilis umilag ni Arthur mga lods, kaya si Tassie ay parang hindi makapaniwala kung paano nakakagalaw ng ganito kabilis ang isang mababang nilalang. Habang naglalaban ng dalawa, sinabi ni Cordray na si Tassie kahit 7 taong gulang pa lang nakitaan na ito ng kakaibang level na talento mula sa simula pa lang, sapat na mapansin ng mga nakakatanda sa kanilang angkan. Ang mga galaw ni Tassie ay ang paglipat-lipat niya sa lugar ng sobrang bilis na habang tumatagal ay mas lalong tumutulis, as if ang kanyang katawan ay kusang gumagalaw to the point na hindi niya na kailangang isipin pa mga susunod na galaw. Kaya napatanong si Cordray sa kanyang isipan kung paano ito nagagawa ni Tassie sa ganung kabatang edad. At makikita nga natin dito mga lods na sobrang bilis makapagdas ni Tassie, ngunit nakakasabay pa rin si Arthur at nagawa nga niyang masalagang suntok nito. Subalit malakas ding sumuntok itong si
si Tassie at si Arthur ay hindi gumagamit ng mana. Kaya talsik ang ating bida at napabackflip pa ng ilang beses para muli niyang makuha ang kanyang balanse. Seryosong napatitig si Arthur kay Tassie, kung saan muli na namang nagsimula ang bakbakan at dito'y nakakita ng pagkakataon ng ating bida mga lods at ni-wave lang niya ng kaunti ang kanyang katawan upang hindi tumama ang suntok ni Tassie at mahawakan niya ang buong braso nito. Kung kaya't si Tassie ay napangisngis na lamang nang inihagis ni Arthur ang buong katawan niya sa lupa. Kaya ang ating bida ay for the first time nagkaroon ng ngiting tagumpay. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!